Nahihirapan ka pang maglagay ng sticker, Paps. So, yung video natin ngayon is tungkol sa kung paano natin ilagay ng maayos yung sticker na hindi ka mahihirapan. So, napakadali lang yan. So, ang gagawin mo lang is manood ka lang mula umpisa hanggang dulo. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe, syempre. So, gaya nga na sinabi ko kanina is tuturuan ko kayo kung paano tayo maglagay ng ating sticker na decals o yung original na sticker sa ating gas tank o kahit saan pa namang kahit sa pairings pa yan o kung saan klase ng balak mo lagyan ng sticker is napakadali lang yan mga paps. So tuturuan ko kayo paano natin ilagay ito step by step. Bali syempre meron tayo ditong stock ng sticker ng Acero sa TMX 155. So binili ko to original mga paps. So nasa 500 plus ang isang set nito. So, syempre, kung nagkamali ka kung paano mo ito linagay, sayang naman yung 500 plus mo. Kung hindi mo siya kayang ilagay, ay huwag mo nang pilitin. So, ang gagawin mo lang is, panuorin mo, tuturuan kita kung paano natin ito ilalagay ng maayos. So, may technique dyan mga paps. So, ang unang ginagawa ko dito is, syempre, tatanggalin ko muna yung pinaka-upper na sticker niya. Sa akin ganito yung ginagawa ko. Tinatanggal ko muna yung kanyang upper sticker para hindi to sagabal pagka linagay natin yung pinaka-sticker dun sa ating gas tank mamaya. So, yung iba siguro hindi na nila tinatanggal pero hindi ko alam kung paano yung proseso nila, paano ilagay. Sabi nila is anti-bubbles daw yun. Siyempre, iba-iba ng technique yan. Iba-iba tayo ng moves kung paano tayo maglagay ng sticker. Itong gagawin natin is napakadali lang. May technique para mabilis mong mailagay at pantay pa hindi siya masisira. So syempre kailangan alam mo na yung sukat kung saan mo ilalapat yung sticker na ilalagay natin. So kailangan sukatin mo yan. So ang unang-unang gagawin pala natin is syempre hindi natin to basta-basta ilalagay na lang basta-basta dahil kung yung nirepaint mo na tank o yung tank na paglalagyan mo is marumi, is magbubukol-bukol yun. Yung dumi is bubukol yan. So, ang gagawin natin is liliyahin natin ng 1,000 grit na papel de liya. Yung pinagamitan, mas maganda yun. Kung wala ka naman yung pinagamitan, gumamit ka na ng 1,2 grit o 1,5 na grit. After natin itong maliya mga paps, mangangailangan tayo dito ng tubig. Siyempre, kailangan meron tayong pambasa dahil gagamit tayo ng shampoo. So, bali ito yung technique niya mga paps. Shampoo ang kailangan natin. So, ipapahid lang natin yung shampoo sa kung saan tayo nagliha, kung saan natin ididikit yung ating unang sticker. Is ipapahid lang natin yung shampoo doon. Huwag naman masyadong marami. Yung saktuhan lang mga paps. Make sure na makinis na yung ating paglalapatan. Tapos, pag nalagyan na natin, na-apply na natin ng shampoo, is pwede na natin umpisan na ilagay o ilapat yung ating sticker. So, ito yung ating sticker. So, tatanggalin natin yung kanyang nasa likod. Yan. Pagkatapos, is pwede na natin siyang ilapat dahan-dahan. Bali, ang unang-unang mapapansin nyo dito, Paps, is hindi siya gaanong didikit. Siyempre, may shampoo eh. So, okay lang yun. So, unti-unti mo siyang ilalapat hanggang sa natutuyo siya. Kapag hindi siya lapat, is pwede mo siyang tanggal-tanggalin. Pwede mo siyang ilipat-lipat. So, gawa ng shampoo is hindi siya talaga agad didikit. So, mapapansin mo na habang natutuyo is kailangan is unti-unti mo rin siyang naa-align sa kanyang pwesto mga paps. So, huwag kayong mainip dito mga paps hanggat hindi siya natutuyo is hindi siya talaga ganun kadikit. So, unti-unti mo siyang patutuyo o kaya unti-unti mo siyang hihintayin na matuyo. At unti-unti mo na rin siyang nilalapat habang pinatutuyo mo siya mga paps. So, ganun lang yun. Bali, ang gagawin mo paps is para mabilis siyang matuyo is kukuha ka ng basahan. So, pupunasan natin to ng basahan mga paps para yung mga extent na shampoo is natatanggal na. So, unti-unti na siyang matutuyo. Bali, kumuha muna tayo ng basahan dito sa grit mga paps.
Bali, unti-unti natin itong pupunasan at abang pinupunasan natin is unti-unti natin na nilalapat at tinatanggal yung kanyang mga, kung meron man siyang hangin sa loob, is unti-unti mo siyang ipipress gamit yung basahan para lumabas yung kanyang bubbles. So mapapansin mo pag may lumabas na bubbles, may kasamang shampoo yun mga paps. Bali, ito yung kagandahan ng may shampoo mga paps. Pwede mo siyang tanggalin uli, tapos ilapat mo uli. Kahit ulit-ulitin mo, basta hanggat meron siyang shampoo, pwede mong ulit-ulitin mga paps. Hindi gaya nung kung wala tong shampoo mga paps, pag naidikit mo to at tinanggal mo, is sigurado sira na yung sticker mo. Lulukot na siya at hindi mo na maibabalik sa dati. Bali, ayan na mga paps, natapos na natin ilagay itong unang sticker natin mga paps. So, bali, isusunod natin yung pakpak naman. Mapapansin mo naman dyan kung meron pang hindi dumikit, pwede mo naman yung ulit-ulitin na i-press mga paps. Diba, napakadali lang at walang bubble at hindi natin nasira yung ating sticker mga paps. So, hindi tayo mag-aabon dito dahil hindi natin ito nasira. So, ganyan lang ang gagawin nyo na napakasimple. Pinaka-importante doon is yung shampoo mga paps. Yun ang nagdala. Bali, susunod na natin yung ating pakpak mga paps. So, kung paano natin ginawa yung sticker kanina, is ganun din yung process dito. So, pareho lang. Shampoo lang din yung katapat nito. Hindi naman siya pumantay paps, pwede mo naman siyang tanggalin ulit habang basa pa yung shampoo. So, napakadali lang. So, tatanggalin mo, tapos ilapat mo lang ulit. Sa susunod na maglalagay kayo is alam nyo na mga paps ha. Kailangan is shampoo lang yung katapat. Huwag kayong matakot na sumubok.
Bali, ayan mga paps, natapos na natin ilagay. So, after natin itong mapatuyo, is ita-top clear pa natin ito syempre. At least mga 3 to 4 coats ng top clear coats para malaman din siya mga paps.